Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong August special reading for problem solved and manifestations confirmed. So Libra, this reading, pag-uusapan natin kung paano mo masasolve ang problema mo sa buwan na ito at kung paano mo mabilis na makakuha ang iyong manifestations for this month. Okay Libra, so upo na, sit down, and sit back, relax, and enjoy our reading for today. And use your intuition Libra ha, para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron ka pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha. Huwag mong hisurot sa baba. Secret lang natin yan. And mamaya sagutin natin yan sa dulo. So stay tuned for that. So, Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Libra. So, thank you again from the bottom of my heart for not skipping the ads. So Libra, no, naghihintay sa inyo yung buong buwan ng Agosto para ma-solve ang problema at ma-confirm ang yung manifestation. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Cups. Lovely. In the area of your what's blocking your manifestation, you have the Seven of Swords. In the area of what you need to do, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what you need to focus on, you have the Ace of Cups. Ooh, napakaganda. In the area of what's coming in, anong papasok sa buwan na ito para ma-solve ng problema at makuha yung manifest, you have the Eight of Swords. Interesting. Puro swords ito ha, and cups. Napaka-interesting. In the area of your divine messages, you have the Moon card. In the area of your fortune, you have the Ten of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Hermit card. Ooh, answers are here, being your authentic self, and para nakita mo na yung kasagutan sa mga bagay-bagay. Mamaya, sasagutin natin yan. At ang hidden missing puzzle sa buhay mo, ano yung mga bagay na hindi mo alam? O kaya, mga bagay na talagang yun na rin natitirang kulang para matumbok mo yung problema na yan at para makuha mo yung manifest. Ito yun. Mamaya babasahin natin siya ng sabay-sabay. So, bago natin basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Three of Swords. Okay, sabi ng spirits mo Libra, time na to na maghilom ka. Okay? Yan ang isang mga armas mo this month to fully solve your problem at para ma-attract mo na yung magnet of energy and frequency of your manifestation is for you to heal. Maghilom, mag-move on. Sabi ng spirits mo, habang naghihilom ka, patuloy kang umandar. Huwag kang hihinto sa isang lugar. Huwag kang hihinto sa isang sitwasyon na parang nakalubog ka na sa kumunoy. Kailangan mo palaging umaandar. Kailangan mo palaging lumalaban. Hindi ka pwedeng magpapatalo sa kapalaran o magpapatalo sa nangyayari. Always fight back. Fight back in a sense na, okay, itong problema ko, ito nangyari sa akin, itong pagkalog mo ko, babangon ako. Sabi nga ng pelikula ni Sharon, babangon ako, tudurugin kita. Favorite film ko yan. You can watch that on YouTube. Huwag nag-promote bigla. Meron doon, promise, sa YouTube, sa Viva Films YouTube channel. Ewan ko lang kung naka-upload pa o binuran nila. Babangon ako, tudurugin kita ni Sharon Cuneta. That is one of the best revenge movies. And sabi doon, parang ganun ikaw. Sa kabila ng pagkalugmok, pagkabila ng... Hindi ko sinasabing gayahin mo yung ginawa ni Sharon doon ha. Hindi ganun. Sinasabi ko lang na parang katulad niya na bumangon siya sa pagkakamali niya, sa ginawa sa kanya. Though sa movie, si Sharon parang naligaw siya na landas. Ikaw dapat hindi. Huwag kang gumaya kay Sharon doon sa part na yun na naligaw siya na landas. Gumanti siya eh. Pero ikaw, huwag kang gaganti ha, Libra. Pangit yun. At saka, nakakabagal din yun na manifestation. Okay? Nakakaharang din yun sa frequency of energy of money pag gumaganti. So this time around, maghilom ka, move on, move forward. May lesson ka makukuha dun sa pelikula na yun ni Sharon na babangon ako, tudurugin kita. Sa ending kasi, sabihin ko ba? Hindi, panoorin nyo muna. Para ma-realize nyo yung lesson na nakuha ni Sharon sa movie na yon. Na yes, bumangon nga siya. Yes, lumaban nga siya. Yes, binuungan niya yung sarili niya. Pero at the end, ano ba yung na-realize niya nung naligo siya na landas at gumanti siya? Ano yung na-realize na doon? So sabi ng spirits mo, learn to move forward. Learn to forgive and forget and heal yourself. Maghilom ka, Libra, para sunod-sunod mo makuha yung mga pintuang para sa'yo. Because with a graceful heart, with a grateful mind, with a loving heart, talagang makukuha mo yung para sa'yo. Okay? Napakagandang
energy in your background. Hilom, hilom, hilom. Okay? Yung full spread at the center, you have the King of Cups. Ito, si King of Cups, siya yung taong madiplomasya. Parang ikaw, very, very diplomatic ka rin, Libra. Actually, parte yan ng iyong characteristic. Di ba? Parang fair-minded ka, tapos ikaw yung uri ng tao na titignan mo muna, babalansehin mo muna, bago ka mag-react, bago ka lumaban, bago ka mag-action, no? At ngayon, parang sabi ng spirits mo, medyo naiintindihan niya kung bakit clouded yung iyong diplomasya. Kung bakit parang hindi balanse ang lahat. Kasi nga, nasasaktan ka pa. O meron ka mga bagay na pinaghihiluman, pwedeng about sa trabaho, about sa relasyon, about sa pamilya, about certain financial needs. No, masakit kasi dinadamdam mo yung pain from what happened. Kahit anumang pain yan. Halo-halo, pwedeng love life, pwedeng pangarap, pwedeng sa pera, pwedeng sa negosyo, anything. And sabi ng spirits mo, yung buwan na ito, importante, Libra, na panghawak mo pa rin ang iyong emosyon habang naghihilom ka o habang nasasaktan ka. Okay? You're in this process of transition pa kasi, patungo doon sa pagbuo ulit ng sarili mo. Okay? Manood ka lagi ng mga pelikulang success movies kasi doon lalakas yung kumpiyansa sa sarili mo, yung mga ano ba mga magandang success movies, yung mga Pursuit of Happiness, mga ganyan. Kasi doon parang kaya ko din, kinaya niya sa pelikula, kaya ko din. Parang kakaroon ka na lakas ng loob na maghilom at kayanin pa at ilaban pa. Nakita ko rin dito Gemini. Kakatapos ko lang kasi ng Gemini. Sorry for calling you Gemini. Libra. Sabi kasi ng spirits mo na kailangan mo daw ko mausap ng taong madiplomasya, taong magbibigay sa iyo ng payo, yung masarap kausap, halimbawa tatay mo, nanay mo, lola mo. Oh my God, na emotional ako. I don't know why. This conversation for me is very, very heartfelt for you. Oh my God, na emotional ako, naiyak ako for you. This conversation ay magiging importante sa iyo para sa buwan na ito. Kasi dito maramdaman na loved ka. Dito maramdaman na, ay okay pala ako. May mga tao pala sa paligid ko na gagabay sa akin. Bibigyan ako ng suporta na hindi ko akalaing meron pala sila for me. Halimbawa, kakusapin ka ng tito mo, tita mo, no? O kaya namang anak mo na parang, uy, nay, okay lang yan. Uy, ma, okay lang yan, kaya natin yan. So, this talk, this conversation with someone very important will give you a heartfelt experience. Na parang, oo nga, no? Yes, nasaktan ako. Yes, napagod ako. Yes, nagkamali ako. Yes, nagkamali sila sa akin. Pero, yung pag-uusap na to, talagang madibdiban, heart-to-heart talk talaga na magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na, sige, fight pa tayo, laban pa to, kaya ko to. Thank you for giving me hope. No? Hope and love is here to give you this time para bumalik ang balanse mo. Sabi ng spirits mo, oy, kalamayan mong emosyon mo ha, hindi pwedeng sasabog ka na lang bigla o kaya nagkasalta ka na lang bigla na hindi pinag-isipan o kaya bigla-bigla ka mag-react based on your sudden outburst of emotion. Sabi ng spirits mo, ito yung buwan na kailangan isipan pairalin ha. Nasa core energy mo yan. So, ibig sabihin, buong buwan ito. Buong buwan na kailangan mong kalamayan ang iyong puso. Alam ko, nasaktan ka. Alam ko na super painful na at di mo na kaya, manipis ang pasensya mo at some point sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Pero kayanin mo. Kayanin mo kasi hindi to para sa kanila ha. You need to be emotionally matured para sa'yo. Kasi baka mamaya maapektuhan pala yung relasyon, lalong mag-sever, o kaya maapektuhan yung mga communications mo, baka maputol ang mga tulay for them and for you. O kaya maapektuhan yung trabaho, sayang naman, no? So ngayon, mag-isip mabuti, isip ang pairalin more than your emotions, okay? Nasa path ka pa naman, naiintindihan naman kita, Libra, kasi nasa transition pa ng paghilom eh. So lahat ng bagay na dumarating at nagiging problema, masakit asikasuhin yan o napaka-iksi ng pasensya mo. Pero kailangan mo talagang practice in this month is to really kalamayan ang iyong emosyon at huwag mo hayaang maapektuhan yan ng iyong decision making, ang iyong mga araw-araw, okay? The King of Cups being clarified by the Nine of Swords. Yes, sobra-sobra na yung pain, sorrow, stress, mga fear na din, and anxiety. Some of you nag-overthink na. So, paano kaya to? Paano kaya ako ganto ganyan? Dami na nangyari, bumagsak ako dyan, natalo ko, doon nalugi ako dito, paano to? Sobrang painful. And you can't seem to find ways paano bumangon. Ano? O hindi mo alam kung ano yung next big step na hindi ka babalik sa pinagdaanan before. At sobra-sobra na yung pag-iisip mo. Like I said kanina, talaga meron ka magkakaroon ka ng conversation with someone. Okay? A deep heart-to-heart talk with someone na importante sa'yo or pwede rin a boss. Basta ang tabayaran mo ngayong buwan na to ay meaningful talk, a meaningful conversation na magbibigay sa'yo ng paglaya doon sa lahat ng fear mo, paglaya doon sa lahat sa minaworry mo, sa stress mo, sa parang, ay oo nga, no, buti kinausap kita, nalinawan ako, dapat pala hindi talaga ako mag-alala, dapat pala magtiwala lang ako, dapat pala ilaban ko lang at huwag ako magpalugmok sa pagdurusa ko o sa pagbagsak ko. Kailangan ko pala ilaban. Doon, biglang lilinaw ang isip mo, mawawala to mga anxiety mo, ang stress mo, at kakapitan mo yung tiwala at hilom, paghilom na ilaban pa. Magkaroon pala hope
and faith and trust sa gagawin mo this time, okay? In the area of what's blocking your manifestation, anong humaharang? Alam mo yung pagkilos mo. Okay? Sabi ng spirits mo, you need to have a brand new strategy, brand new taktika sa mga ginagawa mo. Yung mga dati na ginagawa mo to get this manifestation, di ba napansin mo bakit hindi yung dumarating? Bakit hindi umuubra? Kasi mali yun. Hindi yun swak dito sa ginagawa mo. Ngayon, sabi ng spirits mo, ang magiging katulong mo ay bagong strategy. Okay? Bagong strategy and do it on your own. Dapat ikaw daw punong abala, ikaw ang talaga nakatutok dyan, huwag mong iaasa sa iba. Kasi pag inasa mo sa iba yan, marami dyan di mapagkakatiwalaan, hindi maaasahan, hindi yung parang yung inasa mo hindi nila gagawin. So baka masaktan ka lang pag inasa mo pa sa iba. So kung may gagawin ka ngayon Libra, do it yourself, okay? Kailangan ikaw yung nakatutok, nandoon ka mismo, and bawat step ay gamay na gamay mo para alam mo kung ano yung aberya agad-agad, matapalan mo agad ng solusyon. Sabi rin ng spirits mo, there are things in your life that you need to keep private. Libra. Halimbawa, meron kang manifest, meron kang gustong bilhin, meron kang gustong trabahong puntahan, meron kang goal, meron kang passion project na gustong simulan. Sabi ng spirits mo, huwag mong munang ipamalita sa mga tao. Because they could jinx yung mga minamanifest mo o yung plano mo. Hindi mo kailangang i-broadcast agad-agad kung ano yung plano. Sarilinin mo muna, saka mo na ipamalita kapag okay na, kapag approve na, kapag successful na agad-agad, o kaya pag wala nang magagalawan to, okay na to. Yung parang solid, akin na talaga to, confirm na. I'm seeing 11:11 in the clock. Yes, now is the right time for you to wish. 11:11 is a confirmation that your spirit guides, angel guides are with us now. Nakita ko sa clock ko 11:11 telling you, mag-wish ka na ngayon. Okay, stop mo muna and mag-wish ka and balik ka sa akin. Because this is a moment of manifestation, moment of telling your spirit guides, angel guides kung ano yung desire mo. Okay, napakaganda for you. Balik tayo. With the Seven of Swords, yes, huwag mo muna ipagsabi sa mga tao yung mga ginagawa mo para hindi nila harangan. Kasi unknowingly, minsan hindi sila aware na jinx ka nila. Parang halimbawa, sabi mo, ay, bala ko mag-audition sa GMA, gusto ko maging singer. Tapos sabi nyo, sa isip nila, hindi ka matatanggap dyan kasi hindi ka naman magaling, mahina ka naman, hindi ka naman kagalingan, hindi ka mag-apply dyan, masyado kang delusional. Sa isip lang nila yun ha, pero yung frequency nun, yung energy nyo, jinx na yung manifestation. So, this time around, wag mong ipapamalita ang plano mo, yung step mo, yung action mo. Ipamalita mo na lang pag okay na, okay? Clarify natin yung nag-block sa'yo. The Seven of Swords, doing things on your own, taking action, having different approach para makuha mo na siya finally, okay? The Seven of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, plano, pagpaplano. Like I said, strategy, pero ngayon dapat kakaiba. Ngayon dapat iniisip ang mabuti. Okay, last time, ito yung ginawa kong plano sa action ko, hindi ako nagwagi. Ano kaya this time around, yung updated kong plano at updated kong action, kailangan iba na. Kailangan bagong bihes, kailangan bagong atake, kasi baka mauwi na naman sa dati, masaktan ka na naman. So ngayon, bago, and that will lead you to a new outcome, okay? In the area of what you need to do, Two of Swords, kailangan mong maging active. Hindi pwedeng duwag sa pagde-decide. Hindi pwedeng ina-avoid ang mga bagay-bagay na kailangan ng harapin. Lalo ngayon kung mga problema yan, mga pagdedesisyon, mga pagpili. No, you're on the crossroads kasi, nahihirapan ka mag-decide eh. Here and there, ito ba o yun ba? Pero, sabi mo, huwag na lang, next time na lang. Ayoko nang isipin. At kasi masyadong masakit eh. O kaya masyadong masakit sa ulo. O kaya masyadong mabusisi. Maraming kailangang asikasuhin. Sabi mo, next time na lang, ayoko nang isipin yan. Pero kaka-delay mo, babalik sa mukha mo yung problema na yan, Libra. Sabi ko sa'yo, ngayon pa lang harapin mo na. Okay? I know, marami kang inhibitions because you're afraid to fail, you're afraid na masaktan, you're afraid to accept the truth, or you're afraid na sumambulat sa iyo yung other side of this decision. And sabi ng spirits mo, accountability is your power. Kailangan panindigan. Kailangan mong yakapin kung ano yung epekto or outcome ng decision mo. And that is life. Yan ang buhay, di ba? Hindi naman tayo pinanganak ng perfect. Yes, magkakamali tayo here and there. May mga sabi rin, mali pa rin ginawa ko, dapat pala ito. So, doon ka kasi natututo. Doon ka nag-grow. Sa takot mo, sa sobrang takot mo mag-fail, sa sobrang takot mo masaktan at maulit yung nangyari sa past, ayaw mo nang umandar. Hindi ka na nag-grow. Hindi ka na namimili. Nag-play safe ka na. Masyado mong ginaguard din naman siya. Ginaguard niya yung puso niya to the point na hindi na siya umaalis dyan. Nandiyan na lang siya. Kaya sabi niya, safe ako dito, okay ako dito, ayoko na mag-decide. Ayoko na harapin yan. Ayoko nang pakinggan ka. Parang ganyan. So, sabi ng spirits mo, ngayon harapin na. Ngayon, tanggapin na. Ngayon, alamin mo yung katotohanan, buong buo at walang kasinungalingan, enable for you to really move on, in order for you to really get what's for you. No, yun ang kailangan mong gawin this time. Nakita ko rin dito, kung nahihirapan ka talaga mamili sa isa, sa
one or two, meron pa daw ibang options because yun ang power naman ito two of swords. Imbes na mag-isip ka lang sa dalawang ito, marami pang ibang pwede mong pamilian na mas maayos o mas ligtas or mas mabilis o mas magaan for you, no? Sabi ng spirits mo, huwag kang magkasya lang sa dalawang desisyon. Huwag kang magkasya lang sa limitado mong ginagalawan. Marami pang ibang option around you na pwede mong tignan na baka makatulong sa'yo. More than these two, okay? Halimbawa, sa trabaho, nahihirapan ka, ito kaya gawin ko iyan. Ito kaya, naku, baka magalit si boss pag ito. Ito madali pero baka pangit, baka ayaw ni boss. Yung pala, meron pang fourth and fifth option sa gilid, hindi mo tinitignan. Mas better pala yun. Mas okay yun. So, ngayon, maghanap ka pa ng ibang option, kaya mo yan. Okay? The Two of Swords, clarify natin. Two of Swords being clarified by the Lover's card. Yes, passion. Use your love and passion this time. Alam mo, itong Lover's card hindi na to tungkol about sa pag-ibig o sa kilig-kilig. Pero sabi ng spirit cards mo, ito yung tungkol sa mga bagay. Yes, like I said kanina, paninindigan, accountability, tungkol sa iyong mga ginagawa, desisyon, pagkakamali, na short, tag ito, na nagkaroon ka ng mga dismaya o kaya nalihis o kaya halimbawa nagkaroon ka ng mintis, halimbawa mga ganyan, no? So okay lang yan. Sabi ng spirits mo, you need to be committed on this. Maging committed ka sa desisyon na ito at panindigan mo yan. Kasi nakita ko na masyado ka ng, alam mo yun, heartbroken from something. Kaya parang hirap na hirap ka ngayon na harapin siya at ilaban or ituloy. Ngayon parang sabi ng spirits mo, wala tayong magagawa eh. Yan yung nangyari sa past eh. Hindi mo na yun mababago. And also, ito yung kinakaharap mo this time eh. Parang ito yun lang yung nag-iisang tulay, pwede mong tulayan at kailangan mo siyang harapin in order for you to really move on. So sabi ng spirits mo, use your love. Use your passion para makahanap ka pa ng ibang way out of this. Okay? Nakita ko na sabi ng spirits mo, ikalma mo muna kasi. Very, very confused ka kasi. Ikalma mo muna kaya. Parang bitawan mo panandalian. Yan nakita ko, ikalma mo daw, bitawan mo panandalian, mag-mall ka o mag-park ka muna. O kaya manood ka muna ng TV, mag-Netflix ka muna. Yung favorite film mo, panoorin mo. Yung comfort movie mo na halimbawa ay Best Friend's Wedding or kung ano mga pelikulang maganda na pang-relax mo o Mean Girls, anything para ma-relax ka. Para totally next time, pag binalikan mo to, okay, kain ka ice cream. Naku, mamibili pala ako ice cream. Na-miss ko kumain na ice cream. Sabi ng spirits mo, yun ang gawin mo. Para yung mga love and passion mo, simulan mo muna this time in order for you to think, okay, ngayon gets ko na kung ano gagawin ko. Kasi kalmado ka na, okay? Mahalaga yan for you. In the area where you need to focus on, you have the Ace of Cups. Your heart, your happiness. Ito yung kailangan mag-focus on this time. Your happiness, yung puso mo. Na parang, saan ba ako masaya? Saan ba ako magiging maligaya? Ano ba yung next step ko? No, alam ko durug ka na. Marami ka mga kasawi ang palad or mga rejections and failures na paulit-ulit bumabalik sa isip mo. Sana ganito ginawa ko, sana ganito ganyan ginawa ko. Dapat mo daw ma-realize na any rejection, any pagkatapos, any pagputol is God's way of protecting you. Okay, Libra? Every rejection, ulitin ko ha, every rejection, every disappointment, every pagputol sa relasyon, every kabiguan is God's protecting you from that endeavor. Nililigtas ka niya mula sa malalaki pang pain, sa malalaki pang heartache, okay? Ngayon, panghawakan mo yung puso mo. Saan ka ngayon magiging maligaya? Doon ka mag-umpisa. Ano yung next mong pwedeng gawin na nandoon yung puso mo? Ask your heart, ask yourself, and follow your happiness. Doon mo makikita yung para sa'yo. Okay? Ace of Cups, clarify natin. Ace of Cups. Nakita ko kasi dito may papasok daw na bagong blessing. Either new man, new person, new woman, kahit ano man yan, bagong pag-ibig ang papasok. And then, siya yung parang sabi ng spirits mo, siya yung mag-mend ng broken heart mo. Parang ganun, parang ganyan. Or, this is a new opportunity of negosyo or sideline or opportunity sa trabaho o sa career mo na ito yung magbibigay sa'yo ng busyness o pagkakaroon ng maraming gagawin para makalimutan na yung pain. No? Parang sa sobrang busy mo na ginagawa mo to kasi nag-enjoy ka naman eh. Nakita ko na matutuwa ka sa darating na to. You'll be very, very happy. Para, uy, salamat God, binigay mo sa akin to. Kasi ito po yung gusto ko. Para makapagsimula na ako ulit. Yun. Para mag-kickstart ka na. Parang, ayun, babangon na ako. Ito na yung pwede kong gawin sunod. Doon, dahil busy ka dyan, nag-enjoy ka dyan, unti-unti mo na nakakalimutan yung mga pain sa past. Okay? The Ace of Cups being clarified by, yun, tumalon, kunin natin, the King of Cups. Yes, magiging kalmado ka na this time. Nakita ko na kahit anong gulo ng paligid, unti-unti mo na na-realize na bumabalanse na ang lahat at nagiging kalmado ka na. At hindi ka na ganun katulad ng 5 months ago o 6 months ago or 2 weeks ago, pwede rin, na yung dating pain, dating sorrow, dating pagkabagsak na umiiyak ka pa sa banyo, umiiyak ka pa sa kwarto, o parang hindi ka makapag-concentrate sa trabaho kasi naiisip mo pa rin yung pain. Ngayon,
Nakaka-move on ka na. May papasok kasi either a blessing or a money. Basta tuwang-tuwa ka eh. I don't know why. Nabayaan naman itong yung buwan na to, Libra ha. Kasi nakita ko tuwang-tuwa ka na parang, I thank God, thank God, may pambawi ka sa akin yan. Parang bumabawi sa'yo si universe, bumabawi sa'yo si God. Na parang thank God, binigyan niyo po ako ng good news. Halimbawa, nakapasa ka sa exam, o kaya nakapasa ka sa interview, o kaya nakapasa ka sa visa application, o kaya dumating na yung parcel mo from ibang bansa, pwede rin, o kaya dumating na yung kapirahan na matagal mo hinihintay, pwedeng ganun. So nakita ko sobrang saya mo eh, at magiging kalmado ka na moving forward. Okay, in the area of what's coming in, anong papasok? Solution. Okay, this month papasok sa'yo solusyon sa mga problema. Matagal ka nang stuck dito, matagal ka nakahimpil dyan, nakahinto dyan na parang, God, di po ko makagalaw, God, di po ko makaalis, di ko po alam gagawin ko, upusa po yung pera ko, o wala po tumutulong sa akin, ito po yung problema ko, hindi ko po masolusyonan, paano ba to? Akala mo lang hindi mo kaya. Akala mo lang walang solusyon. Pero meron. Ba't puro ko pelikula? Carlo Aquino sa Bata-Bata pa ako ginawa. Okay? Sabi niya, akala mo lang wala kang solusyon, pero meron. Okay, Libra? Meron kang solusyon. Meron kang magagawa. Meron kang mabibigay. Akala mo lang nakatali ka dyan. Akala mo lang hindi ka na makagalaw. Akala mo mahina ka. Nasa isip mo lang yan. Sobrang ka kasing confused o sobrang painful na kasi yung dinanas mo. Kaya naiintindihan kita kung bakit hindi ka makahanap solusyon. Kasi sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na. Hindi mo na kaya. And I truly feel you, okay? Hindi kita ginajudge, ha? Hindi kita hinuhusgahan, kaya kakampi mo ako dito. Sabi ng spirit guides mo, okay lang yan kung a moment of helplessness, moment of hopelessness, okay lang yan. Pero, dapat ikaw ibabangon, ha? Makaisip ka, marami pang option dyan, option B, option C, option X, option Y, Z, plan B, plan C, marami pa dyan. Huwag kang makontento lang sa ito yung problema, ito yung solusyon, hanggang dyan ka na lang. Ay, sorry po, ayaw gumana eh. Hindi yan ang para sa akin. Paano ba yan? Hindi ko na alam gagawin ko. Ayaw gumana. Sabi ng spirit guides mo, kasi naman, yung susi na ginagamit mo, hindi swak sa doorknob. Pinipilit mo isuksok doon, hindi naman yung susi doon. Ibig sabihin, meron kang sistema, meron kang plano na hindi gumagana. So, anong gagawin? Palitan yung plano. Palitan yung atake. Mag-isip ka ng iba. Brainstorm at itapon mo yung heartache mo and disappointment mo sa past. Lagi kasing entrada to eh. Sa iniisip mo, baka maulit na naman. Baka mangyari na naman yung nangyari dati. Baka ito na naman, talo na naman ako. Ay nako, ito na naman, tanga-tanga na naman kasi ako. Ito na naman, nangyari na naman. Huwag mo laging sabihin sa sarili mo gano'n. Hindi ka mahina, hindi ka engot-engot. Kaya mo yan, okay? Let go of the past. Hindi na ulit yung mangyayari. Kaya kailangan tapangan ng sarili. Mag-isip na ibang daan patungo sa gusto mo, okay? The Eight of Swords being clarified by the Wheel of Fortune. Yes, ngayon yung next plan mo, nakita ko mag-work na yan. Okay? Yung next plan mo, next action, next course of action mo, this will work this time. Nagbabago na yung kapalaran mo. So ngayon, get out of your comfort zone. Get out of your shell. Huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot mag-try. Okay? Pag ginawa mo yan, makukuha mo yung right formula para ma-solve na yung problema. Hindi pwedeng, ayoko, nakakatakot. Baka lumala. Huwag na, hindi ko kaya yan. Kailangan mo lagi lumaban. Para ma-solve yan. Para makukuha yung manifest mo. Kung takot ka mag-try. Try it. And makikita mo magbabago na lahat moving forward. Okay? In the area of divine messages, ito ang payo sa iyo ng divine power, the moon card. Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit may heartache ka ba, o may pasan-pasan ka pa na pain, sabi ng spirit guides mo, kung talagang naniniwala ka sa journey na to, sa gagawin mong bago, sa tutulayan mo, ituloy-tuloy mo lang yan. Okay? Have faith, have courage, trust yourself, trust God, trust in the journey, kakayanin mo yan. And also, palakasin mo intuition mo. Sabi ng spirit guides mo, itong daan na to mahirap, nakapagod, nakapuyat, marami kang dapat gawin. Alam mo na, nakita mo na parang, mananalo kaya ako dyan? Kaya ko ba yan? Maraming hidden for you, di ba? Parang, magagawa ko ba yun? Okay pa ba siya? So, maraming mga unclear things. Pero, sa puso mo, hindi, gusto ko talaga to eh. Dito yung ruta ko, ito yung para sa akin, ilalaban ko to eh. That is your intuition talking to you. No? Pero sabi ng spirits mo, kung halimbawa alam mo hindi yan para sa'yo at parang sabi mo, ayoko dito, parang dito pwede sa akin, at alam ko ayaw ko dyan eh. Umalis ka na, okay? Iwan mo na yun. That is your intuition protecting you. Ngayon, sabi ng spirits mo, kung talagang tawag ang damdamin na ito yung gusto ko, ito gagawin ko, tutulayan ko to kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit matagal, gagawin ko to. Push. That is your intuition telling you, yan ang tamang landas. Malapit mo na makuha yung araw at the end of the tunnel. So, huwag kang panghinaan ng loob, ilaban mo, okay? The moon card, nakita ko rin this time around, may mga kasagutan ka na makukuha na para, gets ko na kung bakit nangyari yan. Gets ko na kung bakit yun ang ginawa sa akin ni God. Bakit nawala sa akin to? Bakit tatanggal siya sa akin? Bakit ako iniwan yan? Ngayon maintindihan mo na yung nangyari. Okay? The moon cards being clarified by the Eight of Swords. Yes,
Kaya ka na naman, nag-self-doubt ka na naman o kaya nag-self-sabotage ka na naman. Itapon mo yan, okay? Dire-diretso mo yung gagawin mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mo isipan, hindi ko kaya, mali desisyon ko, nagkamali na naman ako, ayoko na. Huwag ka basta-basta mag-quit porque nahihirapan, okay? Tinetest ka lang ng tadhana, tinetest ka lang ng universe kung hanggang saan ang kaya mo, to pa rin sa mga bagong mong gagawin, okay? In the area of your fortune, yes, gagaan na ang damdamin mo. Wow. Talagang this conversation will lead you to the lighted-hearted na part para sa'yo. Parang dito gumagaan na ang lahat. Yung mga bagay na bibitawan mo na, nakapag-move on ka na, nakapag-relax ka na, napag-uusapan nyo na nga nasa-share mo na sa ibang tao yung pinagdaanan mo. Ibig sabihin, nandun ka na sa path of moving on. At patungo ka na sa katapusan ng mga bigat na yan. So congratulations. Gagaan na ang mga problema, gagaan na ang daladalahin kasi sa pag-uusap na yan, either sinunod mo to lahat ng to at ito ka, patungo ka na sa calmer waters at gumagaan na yung mga problema. So ngayon, ito lang yan, kausapin, harapin na para gumaan na lahat ng daladalahin mo. May mga dapat ka rin daw bitawan ha, mga responsibilidad na kinakaya mo o mga trabaho na inaangkin mo, ibigay mo sa kanila yan. Huwag mo solohin, okay? Para hindi ka mabigatan. Give it to them. At ngayon, naghihilom ka pa kasi asikasuhin mo daw muna yung sarili mo. Yung ibang responsibilidad, ipasa mo na sa kanila. Kaya na nila yan. Okay? The 10 of Wands being clarified by the Hierophant. Yes. Ngayon, higher knowing, higher knowledge. Talaga naman, sabi ko sa'yo, yung conversation mo with someone, a mentor, a teacher, a lover, or a magulang, someone that is very, very maalam sa buhay, ang magbibigay sa'yo ng pag-uusap this time, o tulong, o gabay, o payo, na magpapagaan talaga sa kalooban mo, magpapagaan sa journey mo. Kaya, go, makinig ka sa mga payo na yan, makinig ka sa conversation na yan, pag-usapan nyo, magkaroon ka heart-to-heart talk, and that will lead you to your higher self, lead you to your higher knowledge o gabay sa buhay. Talaga nakita ko rito na magkakaroon ka ng additional na mga informasyon na magagamit mo sa buhay mo. O nga po, tama kayo, hindi ko naisip yan dati. O nga po, tama kayo, salamat po sa payo nyo. So, unti-unti ka maka-move on, okay? In the area of your near future, eto ka na, Hermit card. Sigurado ka sa sarili mo, alam mo na yung hahanapin mo, alam mo na yung gagawin mo. Meron ka ng right path kasi may ilaw ka ng daladalay. Alam mo na yung mga bagay na pupuntahan, sigurado ka lang sa minimithi mo, hindi ka na ganoon ka confused kung anong balak mong gawin sa susunod, after this heartbreak, after mo makabangon, meron ka ng direksyon, meron ka ng pupuntahan, and believe in yourself ha. Minsan, kaya mong gawin niya mag-isa, tumayo ka sa sarili mong paa, be independent, kung kailangan na solo ka lang, gawin mo, okay lang yan. Be independent this time and love yourself. Kaya mong bumangon mag-isa. Okay? The Hermit card, nakita ko din dyan na parang the answers will come this time. Kung meron ka mga question, bakit ganun? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya sinabi yun? This time around, lilinaw na. Okay? Huwag ka mag-alala. Lilinaw na yan. The Hermit card is being clarified by the Page of Wands. Yes. Huwag ka matakot sa mga bagong darating ha. Huwag ka matakot sa bagong trabaho o bagong love life, pwede din. O bagong mga opportunity na papasok sa buhay mo. Huwag mo katakutan. Sabi mo, hindi ko po kaya yan. Ako nakakatakot. Deserve ko ba yan? Dapat ba ako dyan? Hindi po, sorry. Yung bagong darating para sa'yo yan. Ito na yung bigay sa'yo ni God. Bumabawi nga sa'yo si God, diba? Na ayusin naman this time yung mga pagkabagsak mo o heartache mo. Binibigyan ka na ngayon ng chance. So ngayon, be yourself, okay? Just be yourself. Kung ano yung authentically ni ikaw. Ipamalas mo lang yung kakayanan mo, gawin mo lang yung kaya mo, at yung mga bagay na hinahanap mo, darating sa'yo at the right time. Huwag mo hindian, don't avoid the opportunities, yakapin mo, be excited, because the answers na matagal mong hinahanap, darating na this time. Itong papasok na new blessing, new pag-ibig, or new outcome, or new balita, good news ito ha, good news darating sa buhay mo, magpapakalma sa'yo, magbibigay sa'yo ng excitement, and sasagot sa mga problema. Parang, ngayon gets ko na kung bakit nangyari to. Kasi ito palibigay sa akin ni God. Kaya pala umalis ako sa trabaho ngayon. Kahit ang galing-galing ko naman doon. Because ito palibigay sa akin ni God. A new opportunity that will excite you, that will give meaning sa mga bagay before. Okay? In the area of what's missing, ano yung missing puzzle sa buhay mo this time na kailangan mong i-embody to make sure na masagot na yung problema at makuha mo yung manifest mo? You have the 10 of Pentacles. Yes. Sabi ni God this time around, asikasuhin mo na yung mga bagay na pangmatagalan, Libra. Yung mga temporary lang, bitawan na yun. Halimbawa, gimmick, sugal, alak, bonding time with the friends na parang hinaharangan ka nun to mag-focus sa mga bagay-bagay. Tama na muna yung mga gimmick, tama na muna yung mga temporary. Halimbawa, online games, inuubos na ng oras mo. Panonood ng Netflix hanggang 3 a.m. Naku, tanggalin mo muna yan kasi kailangan mo magpahinga para makalaban ka pa, para maaga pa sa trabaho. Asikasuhin mo yung pang long-term money mo. Long-term for the family. Okay? Build your relationships. Nakita ko rin yan. Kung meron mga heartaches within the family, within the clan, kailangan daw busisiin yan, kailangan ng tuldukan, kailangan ng harapin in order for you to get the solid foundation para sa pamilya nyo for the next 10 years, for the next 20 years.
long-term relationships, long-term money, long-term career, long-term passion project ang kailangan mo isipin. Yung mga temporary na asungot sa gilid, bitawan yun. Kasi importante na ma-solidify mo muna yung kinabukasan mo more than anything else. Yung mga kilig-kilig, pwede mo makuha yan anytime. Pero yung mga ugnayan mo with your family, with your clan, with your mga anak, mga apo, yung negosyong matagal gustong ipundar o kailangan mo na asikasuhin, yung pensyon, yung medication, yung mga bagay na alam mong habang buhay mong kailangan pakinabangan, yun daw muna ang kailangan mong asikasuhin. Okay? Ngayon pa lang, kailangan mo daw i-assess na, ito ba'y mahalaga for me for the next 3 years? Okay, magstay to. Ito ba'y mahalaga for me for the next 5 years? Okay, bitawan na yan. So, kailangan mo i-evaluate daw. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes, pagkagising talaga. Pagkagising sa mga bagay na dapat mong iwanan na. This is a rebirth for you. Okay? Judgment card, pakinggan mo yung calling ng puso mo ni spirit guides ng iyong spirit signs. Na parang, uy, kailangan na bitawan niya, napaka-toxic na yan, bitawan na yan because nakakaharang na siya para sa pangmatagalan mong ginagawa. Magising ka na daw ngayon. Like I said, evaluate. Mahalaga ba to? Hindi. Mahalaga ba yan? Oo, magstay. Ito bang taon to? Mahalaga ba to for next 10 years? For me, in my life, okay, magstay yan. Yung mga barkada na yan na puro gimmick lang gusto sa akin, pero pag nangailangan naman ako, wala sila, bitawan na yan. Temporary happiness lang yan sila. Ito bang bisyo ko na to? Ito bang paglalaro ng games na to? Humaharang na ba siya sa oras ko? Kinakain na ba niya yung valuable time ko? Okay, kailangan ko itong limitahan. Kailangan ko itong bitawan ng 5 hours. Okay? Okay, yung Netflix ko, kailangan 2 hours na lang. So, kailangan mo bigyang oras, atensyon, at effort yung mga pangmatagalang kesa yung mga temporary. Okay? Kailangan mo magising sa bagay na yan. Bigyan mo na kita ng oracle cards, shadow, para malinawan ka sa bagay-bagay. You have making peace. Making peace, yes. In the midst of adversity lies the path to self-discovery, profound, genuine risk. Ngayon, bigyan mo ng kapayapaan yung puso mo sa nangyari sa past. Kailangan mo lagi mag-move forward. Magkaroon ka na ng kaparatagan sa puso mo. Okay na yun, past na yun. Ngayon, may bago akong kakaharapin, bagong bagay, and I'm ready for it. Okay? Another message, you have escapism, detach from daily struggles and relax, but don't use it as a form of avoidance, relaxation, facing reality. Yes, ngayon, para hindi ka masyadong mabugbog dito, magbakasyon ka daw panandalian. Relax ka lang. Have fun. Kung sinasabi ko sa iyo kanina na umiwas ka sa mga friends na puro gimmick-gimmick lang, sila yung mga tao na parang humaharang kasi, distraction sila eh. Pero ikaw, kailangan mo magkaroon ng bakasyon na meaningful. Relax ang isip, relax ang damdamin, relax ang kaluluwa mo na makukuha mo yung mga bagong recharge o bagong mga ideas moving forward. Pero kung sasama ka sa mga gimmick-gimmick tapos drama lang abutin mo doon o conflict o away o chismis at puro dahil pang asikasuhin na etche-bureche, ay hindi yun bakasyon. Yun ay distraction. Okay? Dapat very discerning ka doon. Magkaroon ka doon ng escapism. Paano ka minsan makabitaw panandalian para maging maayos din ang lahat, para hindi ka ngarag ng ngarag. Okay? Another message, you have close-minded, unwilling to consider other perspectives or entertain new ideas, be more open, openness, receptivity. Ngayon, maging bukas ka daw, maging bukas palad ka sa mga pwede mo pang makuha, sa mga pwede pang ma-achieve sa buhay, o sa opinion ng ibang tao. Hindi pwedeng kung anong gusto ko, yun lang. Especially here, with the 8 of Swords, dalawang beses na ba sa 8 of Swords, kung ano lang kasi yung gusto mo, yun lang ginagawa mo, kaya like kang stuck. Kailangan mag-gather ka ng option A, option B, option C from other people, baka makatulong yun sa'yo, okay? Kaya sabi ko talaga sa'yo, a meaningful conversation will help you. No? Heart-to-heart talk will help you moving forward. Okay? Another message for clarifying life, para ma-clarify sa buhay mo, Valley of Shadows, step into the enveloping Valley of Shadows. Here, fears are faced and the courage is forged in dimly lit path. Yes, harapin mo yung mga madidilim na parte ng buhay mo this time. Huwag mong iwasan yung pain. Huwag mong iwasan yung pagbagsak. Harapin mo para all in all, mabitawan mo siya once and for all. Okay? Harapin na yan, huwag iwasan para totally mabitawan mo siya. Another message, you have small steps, the small wins, the small triumphs, the everyday victories, celebrate them. They will take you there. Yes, yung mga maliliit mong tagumpay, celebrate mo yan. Nakatapos ka dito, nakalagpas ka sa traffic, celebrate mo yun. Yung mga maliliit mong victories sa mga ginagawa mo, pag pinagsama-sama mo yan, napakaganda ng buhay, di ba? Hindi ka magka-tantrums, hindi ka may inis, hindi ka may inip, hindi ka may irita, because yung mga small wins, sineselebrate mo. Another message, you have breakthrough, navigate life's many twists and turns with elegance and resilience. Yes, kayanin mo mag-breakthrough ka sa pain, mag-breakthrough ka sa problema, kakayanin mong lumabas at umalpas dyan. Kayang-kaya mo, tibayan mo loob mo, makakaalpas ka sa pain na yan, sa hirap na yan. Another message, you have trust, magtiwala ka lang doon sa sarili mo, and you have honesty. Yes, maging tapat ka lang, wag mong iwasan, harapin mo yung katotohanan na naramdaman mo, yung realidad mo, at makamove forward ka totally
all in all. Okay? So Libra, yan po ang inyong August problem solved and manifestations confirmed. Dumakor tayo sa iyong isang tanong. So close your eyes and concentrate on your one question. Mabilis lang to, Libra ha. You have 1 and 2. Bigyan din kita ng angel guide because ang angel mo nasa tabi mo ngayon, clarifying this question. Okay? Concentrate on your question, Libra. You have 1 and you have 2. Okay, Libra, open your eyes, inhale. And exhale, this is the answer to your question. You have the Devil card upright. You have the Two of Swords in reversed. You have the Success and you have Abundance. Okay, napaka-conflicting tong message ng Spirit Guides mo at saka ng Angel Guides mo. Sabi ng Angel mo sa question mo, yes, may success ka. Yes, meron ka makukuha magandang resulta dyan and abundant ang kapalit niya. Congratulations. Pero sabi ng Spirit Guides mo, hindi ka pa makapag-decide eh. No? Gulong-gulo ka pa. So ngayon, kailangan mo ng paninindigan. Have a clear mind on what you really want. Okay? Kailangan makapag-decide ka dyan. Totally, buo ang loob, buo ang desisyon, ilalaban mo. Kasi may mga pumipigil pa sa'yo, mahina ka, hindi mo to kaya, baka hindi mapunta sa'yo, marami ka pang duda and negative thinking around your question. Ngayon sabi ng Spirit Guides mo, itapon mo yung takot, itapon mo yung alinlangan, itakot mo yung mga bagay na ayaw mo to make sure na totally alam mo yung pinapasok mo. And decide. Huwag matakot mag-decide. Kailangan mong harapin na yan in order for you to know kung ano ba yung magandang dulot sa'yo ng question mo o hindi. Magkaiba eh. Dito yes, dito no. Ibig sabihin maybe. Because Devil card in upright is a no. This is a no card eh. Parang mahasaktan ka lang dyan. This is something na very, very illusion o kaya meron na niloko sa'yo dyan. Kaya parang halo-halo eh. This too is a no. Sabi ng spirit mo. Sabi naman ng angel mo, yes. So, conflicting. Kaya sagot ko, maybe. Maybe this is something good for you, pero kailangan mo mag-ingat, Libra, with your question. May success dyan, may abundance, yes, maganda, pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Kailangan mo, huwag ka magpakampante. Yan. You need to know the truth. Kailangan mo mag-decide at kailangan alam mo yung pinapasok mo in order for you to know kung ano yung mga bagay na dapat mong panghawakan at yung mga bagay na dapat hindi. Okay? Libra, that is your answer. Very, very conflicting. Yeah, no, and yes. Kaya sagot ko, baka maybe. You need to really figure out if this is what you truly want once malaman mo yung katotohanan. Okay? So Libra, sana po yung nakaresonate ka. This is also your problem solved and manifestations confirmed. So po kayo nakaresonate, so nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Libra. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.